Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3376 hanggang 3380. Para sa mga salita ni Sugwalan, direktang pinili ni Sugoyaw na huwag pansinin ang mga ito, dahil siya ay laban sa kanyang sarili. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Walang pakialam si Sugoyaw sa kanyang saloobin. Alam kong sa tingin mo ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay, ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga pinuno ng rehiyon ng mga tatak na iyon ay pupunta sa Yuncheng para sa pagsisiyasat sa larangan. Kung ang bagay na ito ay totoo o mali ay malalaman. Ito ay ganap na hindi aking opinyon, sabi ni Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Sugoyaw na siya ay lubos na kumpiyansa, at sinabi rin niya na ang mga pinuno ng rehiyon ay darating upang mag-inspeksyon, ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring gawin ng mali. Kung ito ang kaso, ang paggamit ng mga materyales sa gusali sa pagtatayo ng mga bagong urban na lugar ay napakalaki. Kung makakahanap tayo ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan, ang pamilyang Su sa hinaharap ay walang limitasyon. Oo, kung makakapag-ambag ka sa bagong urban area, tiyak na tataas ang katayuan ng pamilyang Su sa isang tuwid na linya sa Yuncheng. Dumating na sa wakas ang pagkakataon ng pamilyang Su. Magiging first-line family tayo sa hinaharap. Lahat ay nasa sabik at tila nakita ang bukang liwayway ng hinaharap. Pero isang tao lang ang hindi masaya. Siya si Su Guilin. Dahil ang kredito para dito ay si Sugoyaw, at ayaw niyang makitang mangyari ito. Sa isip ni Sugwalan, hindi niya ginustong tumalikod si Sugoyaw. Dad, dahil malaki ang posibilidad sa bagay na ito, pakiutos sa akin ang usapin ng pagtutulungan. Mas malakas ang kakayahan ko kaysa sa kuya ko, at masigurado akong gagawin ko. Sinabi ni Sugwalan na sasamantalahin niya ang pagkakataong magsalita tungkol sa kooperasyon ng mag-isa. Sa ganitong paraan lamang niya mapipigilan ang pagkakataon ni Sugoyaw na tumalikod. Sugwalan, nakalimutan mo na ba na ako ang may pananagutan sa bagay na ito mula pa kahapon? Malamig na sabi ni Sugoyaw. Napatingin kaagad si Sugwalan sa matanda. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Sugoyaw. He continued, Dad, you should be very clear about the ability of my elder brother and I. If you give such an important thing to him, if we screw it up, we'll lose our chance. But if I do it, 80% sure akong kaya ko. Sobrang gusot din ng puso ng matanda. Masasabi niya kung sino sa dalawang anak ang mas may kakayahan. Si Sugwalan ay talagang mas mahusay kaysa kay Sugoyaw. Mas magagawa talaga na ipaubaya sa kanya ang bagay na ito. Ngunit ang balita ay ibinalik ni Sugoyaw, at walang nang ahas na gawin ang gawain sa pulong kahapon. Sa oras na ito, malinaw na gustong kunin ni Sugwalan ang kredito para kay Sugoyaw. Dad, if I can bring back this information, I can talk about cooperation. Mas may kakayahan siya. Bakit hindi ko makuha ang impormasyong ito? Sinabi ni Sugoyaw na may kalmadong mukha na may kalamangan siya sa bagay na ito. Una, kinuha niya ito kahapon. Pangalawa, ang unang kamay na impormasyong ibinalik niya ay maaaring patunayan man lang na nakamit niya ang isang tiyak na antas, na hindi maihahambing ni Sugwalan. Kaya nag-alala si Sugwalan, ngunit kalmado si Sugoyaw. Tumanggo ang matanda at naisip na ang mga salita ni Sugoyaw ay napakamakatwiran. Kung tutuusin, maaari niyang ibalik ang ganoong mahalagang balita, na nagpapakita na tiyak na nalampasan niya ang ilang panloob na relasyon ni Feng Chen, na hindi maihahambing kay Sugwalan ngayon. Dad,
Hindi ko lang ginawa. It doesn't mean na hindi ko na kaya. I can do what he can do. It's just a message. As long as you let me do it, I can bring you more impormasyon. Medyo naiinip si Sugwalan, at maging ang bilis niyang magsalita ay naging napakabilis. Kaya mo ba? Napatingin si Sugoyaw kay Sugwalan at sinabing, ngayon ang kumpanya ng Feng Chen ay wala ng multo. Paano mo ito magagawa? Kilala mo ba ang mga tao sa loob? Alam mo, bakit hindi ko kaya? Sabi ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. I know a friend of Boss Feng Chen. You never know who he is, and now I have favorable conditions. Why should I let you waste your time? Sabi ni Sugoyaw. Then give me your advantages and let me do it, sabi ni Sugwalan. Hindi inaasahan ni Sugoyaw na masasabi ni Sugwalan ang mga hindi nakakahiyang salita, na talagang sumisira sa kanyang tatlong pananaw. Sugwalan, gusto mo ba ng mukha? Malamig na sabi ni Sugoyaw. Walang pakialam si Sugwalan sa mukha sa oras na ito. Alam lang niya na kung gagawin ito ni Sugoyaw, ang kanyang posisyon ay magiging mas mababa kaysa kay Sugoyaw, at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na bumalik sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan kay Feng Chen ang magiging pinakamalaking pagbabago para sa buong pamilyang Su, at walang maihahambing sa hinaharap. I just want to give the company a more stable factor. I don't want such a good opportunity to be wasted in your hands. Galit na sabi ni Sugwalan. Bagamat maraming tao ang itinuturing na basura si Sugoyaw, walang sino man ang magsasabi ng ganoong mga salita sa harap ng matanda. Si Sugwalan ay biglang umimik. Sa oras na ito, hindi mapigilan ng ibang tao na maramdaman na si Sugwalan ay medyo sobra. Pop, malakas na hinampas ng matanda ang conference table, at natahimik ang buong conference room. Sapat na ba kayo? Sabi ng matanda sa malamig na boses na may malungkot na mukha. Si Sugwalan ay matalino sa lahat. Napagtanto niyang mali ang sinabi niya, ngunit huli na ang lahat para pagsisihan ito. Iniyuko ni Sugoyaw ang kanyang ulo at sinabing, pare, maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, patutunayan ko ang aking kakayahan at hinding-hindi kita pababayaan. At saka, hindi ko kayang ikumpara si Sugwalan sa aking relasyon. Bahala na, gawin mo ito. Sabi ng matanda, hindi ito isang sorpresa para kay Sugoyaw, dahil dapat. Nasa bagay na ito ang kinabukasan ng pamilya So. Paano mo ito maibibigay sa kanya? Galit din ang matanda, labis na nag-aatubili si Sugwalan. Kahit na talagang may kakayahan ang matanda, hindi ito handang gamitin ng matanda. Maaaring magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, ngunit dapat na nasa loob ng ilang mga limitasyon. Kung sila ay magiging mga kaaway, hindi ito ang gustong makita ng matanda. Bueno, kung manggulo ka ulit, mula ngayon, tanggalin mo na ang lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Sabi ng matanda, ang pangungusap na ito, tulad ng isang palanggana ng malamig na tubig, ay nagbuhos ng malamig na puso, hinayaan din ni Sugwalan na ibalik ang kanyang katwiran. Alam niyang kakaiba ang matanda. Kung hindi siya susuko, kailangan niyang maging idol na tao sa kumpanya. Ano ang pinagkaiba niya at ni Sugoyaw, iyan lang para sa pagpupulong ngayon. Tawagin natin itong isang araw. Tumayo ang matanda at lumabas ng conference room. Ang ibang mga tao ay natatakot na pag-usapan ang tungkol sa dalawang alitan na ito. Kung tutusin, kung sino ang may huling say sa hinaharap ng kumpanya, ngayon ay naging napakalito na walang nang ahas na tumayo sa pagkakataong ito. Nang handa nang umalis si Sugoyaw sa conference room, tumayo si Sugwalan sa kanyang harapan. Ano pa bang gusto mong gawin? Malamig na tanong ni Sugoyaw. Puno ng galit ang mga mata ni Sugwalan. Sa kanyang opinyon, si Sugoyaw, tulad ng isang basura, ay dapat na maging tapat sa ilalim ng kumpanya. Kailan pa naglakas loob ang gayong basura na makipagtalo sa kanya sa kumpanya? Sugoyaw, bibigyan kita ng huling pagkakataon para makausap si Feng Chen. Kung hindi, hahayaan kitang makaalis ng buo sa pamilya So. Sabi ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. Sa harap ng pagbabante ni Sugwalan, si Sugoyaw ay hindi nakakaramdam ng takot, ngunit may katawa-tawang pakiramdam. Bakit mo ako gustong umalis sa pamilyang Su? Hindi mo ba napagtanto na ang iyong posisyon ay nanganganib? Higit pa rito, masasabi ko sa iyo na ang pakikipagtulungan ni Feng Chen ay makakamit. Kahit anong maliit na galaw mo sa iyong likuran,
hindi mo ako mapipigilan, sabi ni Sugoyaw. Biglang kinuyam ni Sugwalan ang kanyang kamao at sinabing, sigurado ka ba talaga? Ano ka sa tingin mo? Hindi ka kailanman pahalagahan ng amo ni Feng Chen bilang isang basura. Itinulak ni Sugoyaw si Sugwalan palayo at walang awa na sinabi, ako ang iyong kapatid. Wala akong pakialam sa mga salitang ito sa iyo, ngunit kung gusto mong gumawa ng gulo, maaari lang kitang tretuhin na parang wala ang iyong kapatid. Si Sugwalan ay nanginginig sa galit. Kailan niya kaya maging mayabang sa harap niya? Sugoyaw, maghintay ka, gagawin kitang talo ng tuluyan. Sa kabilang banda, inayos ni Han Sanchen na pumunta si Bruce Lee sa tahanan ni Tian, sundan si Tian Hongwei sa loob at labas ng kumpanya, obserbahan ang bawat kilos ni Tian Hongwei, at linangin ang ugali ng isang amo. Para sa Aaron na ganoong pag-aayos, si Tian Hongwei ay labis na naguguluhan, ngunit si Tian Changsheng, ang matandang Soro, ay alam kung bakit ginagawa ito ng Aaron. Ang mga bigwig na ito na ayaw magpakita ng madali ay karaniwang naglilinang ng sarili nilang mga papat. Sa ibabaw, hinahayaan nilang isipin ng iba na ang pape ang amo, ngunit kontrolado nila ang lahat ng pribado. Ang pag-uugali ni Aaron ay nagparamdam kay Tian Changsheng na ang kanyang background ay hindi maarap. Para naman kay Bruce Lee, tapat din siya sa pag-aaral. Bagamat pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ang mabigat na responsibilidad, dahil ipinagkatiwala sa kanya ni Han Sanchen ang bagay na ito, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya na huwag pabayaan si Han Sanchen. Gayunpaman, siya ay isang mababang antas ng gangster sa lipunan, biglang nagbago sa isang boss, ang gayong pagbabago ay hindi madali para sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang ugali ng isang tao ay nais na mabago sa maikling panahon, na nangangailangan ng isang mahusay na antas ng pagbabago sa kaisipan, at hindi ito madaling gawin. Tai, bakit ginawa ito ng Aaron? Pagkatapos ng isang araw sa kumpanya, halos hindi mapaghihiwalay si Bruce Lee. Nadama ni Tian Hongwei na limitado ang kanyang kalayaan, kaya hindi siya komportable, kaya pag-uwi niya, tinanong niya si Chan Changsheng ng mga tanong niya. Can't you see that Aaron wants to cultivate Bruce Lee into a puppet? Ang sumusunod sa iyo ay hindi na gangster, kundi ang boss ng Feng Chen Company, sabi ni Chan Changsheng. Hinayaan ng pangungusap na ito si Tian Hongwei na walang malay na magpakita ng bakas ng panunuya. Si Bruce Lee ba ang boss ng Feng Chen? Masyadong pamilyar sa kanya si Han Sanchen. Para kay Bruce Lee, na hindi gaanong nakikita ang mundo, makokontrol ba niya ang posisyon ni Boss Feng Chen bigla? Pare, parang hindi na maganda ang paningin niya. Ngayon, buong araw, feeling ko si Bruce Lee ay isang sangla. Hayaan mo siyang maging general. Masyado akong nag-iisip sa kanya. Sabi ni Tian Hongwei. Nasa puso rin ni Chan Changsheng ang ideyang ito. Kung tutusin, masyadong mababa ang social status ni Bruce Lee. Hindi niya alam kung ano ang tunay na upper class society, at maraming bagay na hindi pa niya nakikita. Matagal pa siguro bago magbago ang ugali niya bilang amo. Dahil natapos na ang Feng Chen, wala nang masyadong oras para kay Bruce Lee, paano niya matatapos ang pagbabago? Ideya ito ni Aaron. Hindi tayo maaaring makialam sa kanyang mga gawain. Kahit na si Bruce Lee ay may ugali na maging isang boss o wala, hanggat hinahayaan siya ni Aaron, siya ang boss, sabi ni Chan Changsheng. This sentence let Tian Hongwei can't help sigh, this is probably life. Ilang taon ang inabot ng pamilya Chanjia para maging unang pamilya sa Yuncheng. Gayunpaman, si Xiaolong, isang bulag sa lipunan, ay malapit nang maging isang mainit na figure sa Yuncheng dahil nakilala niya ang Aaron. Ito ay isang biro. Ano ang effort ni Chanjia sa harap ni Xiaolong? Tai, napakaswerte pa rin ng lalaking ito. Si Bruce Lee ay mas mataas ang posisyon sa lipunan kaysa sa atin. Sabi ni Tian Hongwei na may mapait na ngiti. Walang pakialam si Chan Changsheng sa mga puntong ito. Si Xiaolong ay isang pape kung tutuusin. Sa kanyang opinyon, ang mas mahalagang bagay ay kung ang relasyon sa pagitan ng Chanjia at Aaron ay maaaring patuloy na umunlad ng malusog, at kung ang Chanjia ay makakakuha ng pagkakataon na makipagtulungan sa isa't isa sa bagong urban area. Bagamat wala tayong swerte, may pagkakataon pa rin tayo. Hanggat sinusulit natin ang pagkakataon, baka makalabas tayo sa Cloud City, sabi ni Chan Changsheng. Matagal na nag-usap ang mag-ama, ngunit hindi umabot sa Aaron ang paksa. Sa oras na ito, nagkatitigan sina Aaron at Chi Yian sa hotel.
Alam na ni Ivory na kilala natin ang isa't isa. Bakit mo sinasadyang umiwas? Sa tingin ko ay wala siyang alam. Tanong ni Aaron kay Chi Yian. Si Chi Yian ay mukhang walang pakialam at sinabing, sinadya ko bang umiwas? Ayoko lang na maistorbo ka, kaya lumayo ako. Ano bang problema niyan? Chi Yian, binabalaan kita na kung gusto mong mag-provoke ng kahit ano sa pagitan ako at siya, hinding-hindi kita bibitawan. Bagamat may utang si Han Sanchen kay Chi Yian, hinding-hindi niya hahayaan si Chi Yian na sirain ang relasyon nila ni Ivory, lalo pat hahayaan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Alam ni Han Sanchen na sadyang nagpapanggap si Chi Yian na hindi siya kilala, malamang na gusto niyang ipaintindi sa kanya si Ivory sa pamamagitan ng pagsasamantala sa casual na aksyon na ito. Sa kabutihang palad, hindi sinabi ni Han Sanchen na hindi niya kilala si Chi Yian kung hindi. Ang sinasadyang pagtatakip na ito ay magdududa sa kanilang relasyon, ako pumunta sa Cloud City para makita ka, ganyan ba ang pakikitungo mo sa akin? Kinagat ni Chi Yian ang kanyang mga ngipin at nag-aatubili na sinabing, hindi kita hiniling na pumunta sa akin, at hindi ko akalain na makikilala kita ng ganoon kaga. Kung mayroon kang anumang kawalang kasiyahan, aalis ka sa Yuncheng bukas, at magpapadala ako ng isang tao upang makita ka. Sabi ni Aaron. Itinaas ni Chi Yian ang kanyang pink na kamao at tila galit na galit. Ngunit hindi nagtagal, nagkunwari siyang walang nangyari. Diretso siyang nahiga sa kama at sinabi kay Aaron, matutulog na ako. Kailangan kong may klase bukas. Bawal kang istorbohin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!